Yan, ito yung question number 2 natin, class. If AS naman is 625 mm diameter bars and AS prime is 420 mm diameter bars are used, determine the design moment capacity of the beam. So same lang yung gagawin natin kanina. Hindi ibig sabihin na if given yung AS at saka AS prime, automatically doble ito. So we need to check the steel ratios. Okay? Ang unang i-check natin is yung actual and then i-compare natin siya sa maximum steel ratio under tension control. Okay? Yan, ito yung mga choices. So yung raw, yung actual steel ratio natin, no? AS over BD. So yung AS natin is 6 na 25 mm diameter bars. Okay? Yan yung i-apply natin. So area lang yan ng 6 na 25 mm diameter bars, class sa taas. Okay? And yan over BD. Given naman yung B, 320, saka yung D is 450. Okay? So kuha mo dyan ang actual steel ratio natin, which is equal to 0.02045. Okay? So kanina sa number 1, nakuha natin ang raw max TC as equal to 0.192. So comparing these two values, class, itong raw actual and then itong raw max under tension control, makaka-conclude tayo, no, ng ating beam is doubly reinforced beam. So itong problem na to is determine the design moment capacity of the beam. This is investigation, no? So kapag ganito, no, sa board exam, investigation ng beam tapos double reinforce. Ang pinaka the best na gawin dito, no, is skip. Okay? Skip nyo tong problem na to and then proceed kayo sa problem na mas madali yung solution. Kasi sasabihin ko sa inyo, class, ang solution nito kapag double reinforced beam and then investigation ng beam, napakataas, napakahaba ng solution nito, class. So meron pang mas worth it na mga situation nito. Okay? Meron pang mas worth it sagutan nito. Meron pang mga mas worth it na problem na maliit lang yung solution and then sure kayo sa answer nyo. Okay? So kapag ganito, double reinforced beam at saka investigation ng beam, skip nyo muna. Okay? Pero for discussion purposes, i-discuss natin yung sagot dito. Okay? And then, okay, ito. Diba sabi ko sa inyo, skip ang double reinforced beam na investigation. Ang ginawa ko dito sa board exam, class, in-skip ko talaga ito kasi nalaman ko na double reinforced. So nag-proceed ako sa mga mas madadaling mga items sa board exam. So, 'di ba, na-skip ko ito. So ang nangyari nun is naubusan ako ng time and hindi ko pa ito nasasagutan. So ang ginawa ko nun is nanghula na lang ako. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano to hulaan kapag double reinforced beam yung lalabas sa board exam. Okay? Yung hula is yan yung gagawin nyo na solution kapag wala na talagang other option. Okay? Lalong-lalo na kapag naubusan na kayo ng time. So, tuturo ko mamaya kung paano ko ito hinulaan. Okay? Ito muna yung totoong solution sa problem nito. Double reinforced beam under investigation of beam. Okay? Nalaman na natin na double reinforced yung beam natin. Yan. Okay? Double reinforced yung beam natin. So, kapag double reinforced, class, yung beam natin, ganito yung nangyayari. So, kapag beam is under loads, okay, meron tayong compression block. Denoted yung compression block natin as A. Okay? Depth of compression block. Tapos, yung beam natin is capable of resisting tension force or tensile force. Yan yung sa baba. Yan yung AS. Yan yung magre-resist ng ating tension. Kapag ganito mag-bend yung beam natin. Okay? Sa baba talaga yung tension side, sa taas yung compression. Okay? Ngayon, sa taas din, since merong nako-compress dito na concrete. Okay? Tawagin natin yang C sub C o yung concrete. Yan. Compression sa concrete. And then, meron tayong AS prime kasi doble na ito. Okay? So, meron din diyang compression ng steel. Yan. So, by just looking at this, no, purely statics lang. So, mag-sum up tayo ng forces, class. Yan. Summation of forces is equal to 0. So, CS plus C sub C is equal to T. Ayan lang. Mag-sum up ka lang kayo ng forces. So,
under the basic formulas for reinforced concrete design, no? Meron tayong mga ganitong formulas. Yung force ng concrete, that is just equal to 0.85 FC prime times AB. So this is just stress times area. Okay? C sub S naman. So kapag hindi neglected yung concrete displace, no? So ito yung formula ng force ng compression steel. So AS prime times FS prime minus 0.85 FC prime. Okay? So kapag hindi naman sinabi sa problem na i-consider mo yung concrete displace, assume mo na lang kaagad class na no concrete displacement is considered. So ganito lang yung formula kapag hindi considered yung concrete displacement. Okay? So this is just stress times area lang din class para makuha yung force. Next, yung formula naman ng tension force sa ating beam, that is just equal to AS times FS. Looking back at our formula dito. Ganyan. So substitute natin yung mga formula na binanggit ko kanina. So ito lang yan class. C sub C. Ito yung C sub C, di ba? Ito naman yung C sub S. Okay? Ito naman yung T. Ganyan. Substitute lang. So ngayon, alam natin yung FC prime. Ganyan. So before that class, kapag ganito, no, before anything else, kapag ganito, investigation of beam, okay, we will be assuming values, okay? Mag-make tayo ng assumptions dito class. So, at first, assume muna natin na yung Fs prime is equal to Fy. Anong meaning nito? Meaning nito is yung compression steel natin will yield. Okay? So, assume din natin na ang tension steel will yield. Fs is just equal to Fy. Okay? Yan yung gamitin natin. Yan yung i-substitute natin dito. Yan. So, yung Fs prime natin, ginawa nating Fy. Kasi nag-assume lang tayo ng values, di ba? And yung Fs, ginawa nating Fy. Kasi yan yung assumptions natin. Yan. Substitute natin yung mga values na given sa atin class. And yan. Given yung Fc prime, given naman yung A. Hindi given yung A, okay? Given yung B natin, which is equal to 320, di ba? And then, yung AS prime naman, solve nyo lang tong AS prime. Makukuha nyo ang 400 pi. Okay? Tapos yung Fy, nag-assume tayo ng Fs prime is equal to Fy, we'll just use 415. And then, AS, ito yung makukuha nyo. And then yung Fy. Okay? So, ang unknown lang dito, no, is itong A. Itong A lang yung unknown dito. So, makukuha mo yung A dito, class. Which is equal to 85.879 millimeters. So, ito na ba yung tamang A? So, hindi pa. Hindi pa ito yung tamang A kasi we assume values. Okay, nag-assume lang tayo ng mga values dito, class. So, hindi pa ito yung tamang A. Okay? So, by that, makukuha din natin yung C. So, yung C natin, class, yan yung location of the neutral axis from the extreme fibers sa top. Okay? Or sa compression side. Yan yung C natin. So, makuha mo yung C gamit ang ganitong formula. Diba? Meron tayong formula ng depth of compression block as equal to beta 1 times C. So, makuha mo yung C as equal to the depth of compression block, divide mo lang ng beta 1. And kanina, nakuha natin yung beta 1 equal to 0.836. So, by that, makukuha mo yung C dito. Ito. So, hindi pa ito yung tamang mga A. Hindi pa ito yung mga tamang value ng A at saka C. Kasi, nag-assume lang tayo ng mga values. So, paano ba i-verify kung tama na ba ito? Okay? Verify natin yung mga assumptions. Verify natin using these formulas. So, meron tayong formula ng Fs equal to 600 times D over C minus 1. Okay? So, meron tayong D na equal to 450. Yung C natin, nakuha natin ngayon, 102.726 minus 1. Nakuha natin Fs dito is 2028.351. This is greater than the Fy. Itong 2028 is greater than 415 MPa. So, therefore, yung Fs natin is greater than Fy. So, therefore, tama yung assumption natin na mag-yield yung steel. Okay, so therefore, we'll be using Fy. Next naman, verify natin kung tama ba yung Fs prime natin. So, meron lang tong formula class na 600 times 1 minus D prime over C. So, substitute lang natin yung mga values natin class. So, given naman yung D prime, di ba?
Yan yung effective cover ng ating beam, which is equal to 70 millimeters. Over C, makukuha mong value ng Fs prime dito is 191.145. So therefore, our Fs prime is less than Fy. So meaning nun, yung assumption natin is not correct. Okay, not correct yung assumption natin na gagamitin natin ang Fy as our Fs prime. So therefore, compression still will not yield. Okay, so mali yung assumptions natin, class. Mali yung assumption natin ang Fs prime or yung compression still will yield. So we need to resolve for our A. So paano ba yan i-resolve? So ganito lang ang formula, di ba? Okay? Resolve natin yung A, class. Paano ba yan i-resolve yung A? Ganito lang. So let's resolve for A kasi mali yung assumptions natin. So ganyan. Meron din ba tayong formula na ganito? AS times Fs prime. Ito yung Fs prime na formula, di ba? Ganyan. So substitute mo na lang yan. Kasi nag-assume tayo ng Fs prime is not equal to Fy. So gagamitin natin yung formula ng Fs prime which is equal to dito. Okay? Ganyan lang. Yan lang yung kaibahan, class. And then let's resolve for A. So yung given yung Fc prime, A yung unknown dito, given naman yung width ng beam. Okay, AS prime, that is 400 pi. 600. 1 minus D prime over C. So, di ba, yung C natin is equal to A over beta prime. Beta 1. Ganyan. So, substitute nyo lang yan. Equals AS Fy. So, same lang yung Fy. Same lang yung Fs tsaka Fy, class. Kasi na-verify natin yan kanina na tension still will yield. Okay? So, substitute lang tayo ng mga values dito, class. Makukuha natin A dito is equal to 107.617. Ganyan. Tapos, ang makukuha natin C naman dito is 128.772. So, alam natin na this is equal to 70, di ba? This is equal to 0.836. So, by that, makukuha natin yung A, ito. And C, ito. Okay. Let's verify ulit kung tama na ba yung assumptions natin na ang Fs prime is not equal to Fy and then yung Fs is equal to Fy. Okay, verify assumptions. So Fs, ulit tayo. Ito yung formula ng Fs, okay? Ganyan, equals 600 times D. Yung D natin is 450. Yung C naman natin is, nakuha natin 128.772. Minus 1, makukuha natin Fs dito, 1496.729. This is greater than Fy. So therefore, tama yung assumption natin. Yan, tama yung assumption natin na yung steel reinforcement natin will yield. Okay, so tama ito. Ngayon, check natin ulit yung assumption natin ng Fs prime will not equal to Fy or yung compression steel natin will not yield. Ganyan. So substitute lang tayo ng value, class. D prime natin is 70. Yung C natin, nakuha natin kanina. Ito, 128.772. Ngayon, malalaman natin na ang Fs prime is equal to 273.842. Therefore, our Fs prime is less than Fy. So therefore, tama yung assumption natin. Kapag ganito yung kinalabasan, class, yung Fs prime mo is less than Fy, therefore, our compression steel will not yield. Will not yield. So therefore, tama na yung assumptions natin dito. Ngayon, kaya tama na yung assumptions natin na compression steel will not yield and tension steel will yield. So therefore, tama na ang mga values ng A at saka C. So pwede na natin itong gamitin na mga values in finding the design moment capacity. Ganyan. So napakataas na ng solution natin and hindi pa tayo tapos. And this is only for 1 point. So sabi ko kanina, kapag lalabas yung doubly reinforced na beam tapos investigation sa board exam, auto skip yan, class, and then balikan nyo na lang yan mamaya. Okay? So ito, kuha na natin yung true values for our A at saka C. So solve na natin ngayon yung moment capacity ng beam. So ganito siya i-solve, class. Di ba meron tayong forces na tension, compression sa steel, tsaka compression sa concrete. Para malaman yung moment, class, itong mga forces na to, they create moment. Okay? Ganyan. So, paano ba to? Paano ba to
So, ganyan. Ganyan na moment, di ba? So, paano ba yan kunin, class? So, force times distance lang yan. Mag-summation of forces tayo sa tension side. Okay, mag-summation forces tayo dito. Yan, so, ang lalabas ng mga forces, kung mag-summation ng forces tayo sa tension side, is yung compression steel natin at saka compression ng concrete. Okay. So, yung moment arm ng concrete papuntang tension side, that is just equal to D minus A over 2. Kasi this is located exactly sa A over 2 ito, class. Okay? And then, yung moment arm naman ng steel reinforcement, compression steel reinforcement, that is just D minus D prime. Kasi ito ay D prime ito. Ganyan. So, yan yung mga moment arm nyo. So, kung mag-sum up ka ng forces sa tension side, CC times its moment arm, that is D minus A over 2. C sub S times its moment arm, D minus D prime. So, kapag makuha mo ito na yung moment capacity ng ating beam. So, don't forget, this is design moment capacity. So, we still need to use our phi na value. Okay, ano ba yung gagamitin na phi dito? Yan, check nyo lang yung value ng Fy. So, di ba yung Fs pala? Check nyo yung value ng Fs. If yung Fs nyo is greater than 1,000, we will be using phi is equal to 0.9. Okay? Fs is greater than 1,000. Ito yung gamitin nyo na phi. Okay? Yan lang. So now, substitute values lang. Ganyan. So yung CC natin, that is just 0.85 FC prime AB. Moment arm. And then yung C sub S naman natin is AS prime, FS prime. Okay? So nakuha natin yung FS prime kanina. So substitute na natin yung values natin dito. So phi is equal to 0.9. 0.85 FC prime A. Ito yung A natin. Yung width ng beam is 320. And then yung A over 2. Ito naman yung effective depth natin. And then next, yung AS prime natin, that is 400 pi. Nakuha natin yan kanina. And then yung nakuha natin na FS prime kanina, na equal to 273.842. And then now, D, effective depth, minus D prime, na equal to 70. So, makuha mo yung MU dito as equal to 430.814 kilonewton meter. Yan na yung sagot, class, for our number 2. That is letter A. So, katulad ng sabi ko kanina, paano ko to hinulaan? Okay, paano ko ba to hinulaan? So, kuha mo na ako ng calcu dito, class. Okay? So, ganito manghula sa board exam, class, kapag doubly reinforced beam tapos investigation. Okay? So, first step niyan, solve nyo yung beam as, di ba, na-compare nyo na ang raw actual is greater than raw max TC. Okay? Na-compare nyo yan, na-compute nyo na ito. Ganyan. So, yung raw actual dito, class, ano nga yung nakuha natin kanina? So, yung raw actual natin na nakuha kanina, no, is equal to 0.02045. Ganyan. So, mas malaki ito compared sa raw max TC. So, ang gagawin nyo dyan, class, kahit alam nyo na double reinforced beam ito, okay, ganito lang manghula, ito na yung solution na hindi tama. Okay, hindi ito tama na solution. Pero, ito na lang ito yung another way of solving this problem. Kasi kung kunwari naubusan na talaga kayo ng time and then doubly reinforce yung lumabas sa board exam, naubusan na kayo ng time, hindi nyo pa ma-solve ito. Okay? So, ganito yung gawin nyo. You will solve this using singly reinforced. Diba, meron kayong nakuha na raw actual. Solve nyo yan gamit yung formula natin. Mu is just equal to phi raw ac na yung gamitin mo dito. Okay? Fy BD squared 1 minus raw Fy over 1.7 Fc prime. Okay, ito yung gamitin nyo na formula, class. Okay, and then ang makukuha nyo dyan, substitute nyo lang yung values, class. So yung mu nyo dyan, okay, using singly reinforced. So using this formula, itong singly, makukuha nyo yung sagot dyan is 412.634 kilonewton meters. Okay, hindi ito malayo sa nakuha nyo yung value ng doble na 430. Okay? Hindi yan malayo. So, piliin nyo yung mas malapit dito, di ba? Piliin nyo yung
So, piliin nyo yung mas malapit dito, di ba? 412.634. Ang pinakamalapit dyan is 430. Okay? Another hula tips class. So, pili kayo sa choices natin na kapag i-multiply mo ng 0.9, ano yung lalabas? Okay, kunwari ito. 478 times 0.9. Anong kinalabasan yan? That is 430. Ito yung sagot niya. Okay? And then 585 times 0.9 niya ito. That is equal to 526. Okay? Ang tinatanong sa atin is design moment capacity. So, cancel nyo na ito. Huwag nyo na to ilagay sa choices nyo. Kasi ang hinahanap sa atin is design. So, kapag minultiply mo ito ng reduction factor, merong lalabas sa ating choices. So, meaning nun, yung choices na yun is isa sa mga sagot natin. So, di ba? From 4 na choices, naging 2 na lang yung choices nyo. So, manghula na lang kayo sa 2. So, you have 50% chance of getting this item na correct. Okay? By this technique. Yan. So, nasa sa inyo na lang kung paano nyo yan hulaan. So, basta kapag sinolve nyo na ito na using singly reinforced beam na solution, 412 yung makukuha mo. And then, ang pinakamalapit sa choices is itong 430. So, ito yung pipiliin ko kapag manghula ko. Okay? Ganyan lang manghula sa board exam. If doubly reinforced concrete beam yung lalabas and then investigation pa talaga. Okay, I hope. Okay, ganun lang class. Ganun lang manghula sa board exam ha. Kasi kapag sa board exam, pwede ka naman manghula. Di ba? Pwede ka manghula sa board exam kasi hindi naman i-check naman proxy yung solution nyo. Di ba? So, pwede ka manghula. Pwedeng 100% free ang manghula sa board exam class. Pero tandaan nyo lang na dapat yung hula nyo is educated guess. Okay? Yung panghula sa board exam class, that is your final option na talaga. Kung wala na talaga kayong magawa, and then alam nyo na hindi na talaga kaya sa oras, manghula na lang kayo. Okay? So, I hope ma-apply nyo itong technique na ito. Okay. Ganun kataas yung solution class, and then 1 point lang. So, yun. Proceed tayo sa number 3.